sana maging patas ang Office of the Ombudsman dahil nga sa magnitude ng allegation na isinama pa ang mga pangalan ng malalaking tao. Is the Ombudsman's name included in the affidavit? So, I need to verify that. So, if the Ombudsman's name is included in the affidavit, he has to inhibit himself. Sa isiniwalat po na itong mga pasabog po ng dating mga sundalo po, attorney. Paano po ito? Kasi marami ng mga lalo na yung mga inaakusahan, marami na po yung mga nag-deny to the point pa na sinisiraan na mismo yung mensahero at hindi na mismo yung argumento po, attorney. This is a continuation sa handling sa nangyari kay Master Sergeant Gutesa, no? Na nung lumabas si Gutesa, malaki yung kanyang akusasyon, no, laban sa malalaking personalidad sa politika. Instead na pakinggan ang kanyang aligasyon at ipatawag siya, at kung hindi siya pupunta, dapat ipadakip siya ng Senado, ay inatake ang kanyang pagkagawa ng notaryo sa kanyang affidavit. So, sinideline yung main issue, which is the content of his allegation. Ito na naman, merong 18 no, na tao na dating militar na nagsasabi na totoo yung sinasabi ni Gutesa tungkol sa mga maleta. Instead na bigyan pansin ang kanilang revelasyon, marami sa ating kababayan ang inaatake ang kanilang personalidad. Sinasabi na hindi totoo na lahat sila ay Marines. Yun pala, yung dalawa sundalo, no, sa Army. It doesn't matter whether they are Marines, soldiers, reserve force, o police. Ang importante, may nagtapang na 18 tao na willing mag-testify at pinirmahan ang kanilang affidavit. Now, regarding sa truthfulness ng laman ng kanilang kwento, willing naman yung mga testigo na magkaroon ng investigation through the Office of the Ombudsman. At sa nabalitaan natin, na i-file na ng abogadong si Attorney Levy Baligod ang kanilang istorya. So, as to whether totoo yung mga kanilang sinasabi, bigyan natin ng pagkakataon na maimbestigahan ito further ng Office of the Ombudsman. At sana maging patas ang Office of the Ombudsman dahil nga sa magnitude ng allegation na isinama pa ang mga pangalan ng malalaking tao. At I don't see na may pinapaboran kasi yung iba perceive ally ni dating Pangulong Duterte at ng VP Sara, nandyan nga yung mga pangalan ng iba. So, ang importante, may investigasyon, imbestigahan. Opo. Meron pong komento naman dito ang bagong NBI chief. Dati nyo pong kasamahan sa PDP laban, si Attorney Melvin Batibag. At ang nabanggit niya, dapat daw unang ipinadala yung aligasyon sa NBI kaysa doon sa Ombudsman. Sa tingin nyo po, Attorney? Well, hindi kami nag-abot ni Attorney Matibag nung pagbalik ko sa PDP, no. Matagal akong nawala sa PDP nung pagbalik ko. Sa tingin ko iniwan niya na yung partido, no. Right after nung wala na sa poder si Pangulong Duterte. Regarding sa kanyang opinion, sana ay kanyang kanyang opinion, pero procedurally
tama yung ginawa ni Attorney Baligod kasi it concerns corruption. Pwedeng idiretso sa ombudsman which has primary jurisdiction in investigating corruption cases. Pwede rin masabi natin na sa ICI kung tado siya sa flood control. Pwede rin sa PNP. Kasi any crimes, whether let's say common crimes or corruption, pwede yang i-entertain ng any let's say investigative body. But the one that has primary jurisdiction over corruption is the Office of the Ombudsman. So tama rin ako yung komento ni Attorney Baligod na it doesn't agree sa aligasyon ng 18 sundalo, no? Marines at sundalo at yung parang reservist yung isa. So tama lang na diniretso na sa Office of the Ombudsman. Basahin ko lang din yung komento rito ni Attorney Levito Baligod. 26 minutes ago ay nag-post siya sa kanyang Facebook. Ang sabi niya rito, what power and authority does the NBI have that the Office of the Ombudsman doesn't? Where will the NBI eventually submit its factual findings and complaint? Isn't it to the Office of the Ombudsman? So why are you recommending an unnecessary layer that will only cause delay? Anong masasabi niyo dito, Attorney? Tama yan. That is correct. So, it is correct if you want to hasten the investigation, ibigay mo kagad sa ombudsman. Gaya nung panahon, ECC ako, Presidential Anti-Corruption Commission. When it involves, kasi yung jurisdiction namin limited to presidential appointees na I think salary grade 27 above. If it concerns the administrative aspect of the case, kung saan yung Pangulo, yung may final say, whether they stay as appointee or dismiss from service or they get suspended, the ACC was given jurisdiction with the final approval of the President. No? Pero pag criminal aspect of the complaint, yung ginagawa ng PACC, pwede namang imbestigahan or immediately pwede rin naming ipasa kaagad sa Office of the Ombudsman. So that's the process. Tama yung obserbasyon ni Attorney Baligod na the Office of the Ombudsman will really hasten the investigation kasi pag final mo yan sa NBI, pwede rin nilang imbestigahan, but it will take time for the NBI to investigate things. Ibibigay rin nila sa Office of the Ombudsman another set of investigation. Di ang tagal. So tama lang yung nangyari. Opo, and dito naman po sa naging pahayag ng Palace Press Briefer nga po na si Undersecretary Castro na imbis na imbestigahan yung lalim ng yung aligasyon, pinaiimbestigahan para sa pagpapakalat ng fake news naman ang kanya pong pinaparinig during sa kanya pong sa kanyang press con dito sa NBI and sa PNP laban dito sa mga opisyal or sa mga dating sundalo, and at the same time yung mga iling individual na tingin niya involved dito po. Yun nga yung nangyayari sa ating gobyerno Dapat merong pagkakataon na yung ordinaryong mamamayan may lalapitan para magreklamo. Itong 18 nagsasabi ng mabibigat na akusasyon, dapat i-entertain ng government ang kanilang aligasyon. Yun nga lang, nasabit yung pangalan ng presidente, kaya masyadong sensitive ito. Pero sana ang ombudsman, which has the constitutional duty, impartial at that, no? Yung duty niya, sana kalimutan niya na ang pagkakaibigan
uh, with the Marcos administration at gampanan, no, ni Ombudsman Remulla ang kanyang trabaho na proteksyonan at bigyan katarungan ang bansang Pilipinas. Sana po, no, nandiyan na sa kanyang opisina ang reklamo. It will be quite historic, and there could be even a change of view sa katauhan ni Ombudsman Remulla if he will handle the investigation independently and correctly, na walang let's say pagdududa sa proceedings. Yun lang parang nabasa natin na hindi ko pa nakita yung particular portion. Is the ombudsman's name included in the affidavit? So I need to verify that. So if the ombudsman's name is included in the affidavit, he has to inhibit himself. But yun nga, ang hirap ng sitwasyon na kinakaharap nitong gobyernong ito kasi mabibigat yung akusasyon. Opo, nabanggit yung pangalan po ni Ombudsman Remulla dahil kabilang daw po ito sa mga napadalhan dahil meron nga daw pong transaksyon kaugnay doon sa ICC, no, na mayon yung mga nababanggit.